CFD, yung mga Catholic Faith Defender, mga kapatid, na yun anyang bautismo na ginagawa ng mga pastor sa ilog ay drama-drama lang anya, no? Yung paggawa noon ay drama-drama lang at wala daw itong epekto, mga kapatid, no? O kumbaga ay walang, hindi valid, no? Dahil una niya, walang authority. Pangalawa ay hindi daw mababasa o walang mababasa sa Biblia na bautismuhan sa ilog, mga kapatid, no? Walang mababasa na may bautismuhan sa ilog, mga kapatid. Kaya ang bautismuhan niya sa ilog ay mali o di kaya ay sa ibang, halimbawa sa dagat o sa labas ng simbahan, sapagat ang sabi niya, dapat anya ang bautismo ay gagawin sa loob ng simbahan. Ito daw ay sakramento sa loob ng simbahan na sang-ayon o ayon sa kalooban ng Diyos, ang sabi niya. At sabi niya ay mali ito at yun na niya mga pastor, ang sabi niya ay gumising na daw sapagkat hindi daw inutusan at nagtuturo daw na ito naman ay mga sulpot lang na tawag na, sabi nila. At ito daw mga pastor na nagbabautismo ay mga huwad na propeta, mga mini, no, sa Bisaya pa at Tagalog o Bisaya, mini or bulaan na propeta. At ang sabi niya, patawarin niyo lamang ako sapagkat ito ang katotohanan, masakit kasi ang katotohanan, pero sabi niya, agwantahan lang, sabi niya, tiisan lang daw sapagkat mali naman daw talaga. Ngayon, ito'y ating bigyang pansin, mga minamahal na mga kapatid. Viral itong video na ito. Totoo ba talaga na mali yung bautismo, mga minamahal? Ngayon pala ay, bago tayo magpatuloy, ngayon pala ay naka-live din si Kuya Ray. Nagkataon nagkasabay. Mamaya kasi magkasama kami sa nasusulat. Kaya naging advance tayo, mga minamahal na mga kapatid. Manood tayo mamayang 7:30. So tuloy tayo, mga minamahal. At doon sa binanggit niya, very short video clip lang kasi yun, nasa 1 minute and 9 seconds, I think, if I'm not mistaken, yun ang binanggit at may mga panglalait pa nga ginagawa doon, mga minamahal na mga kapatid. So, di tayo, doon, no? May sa marami siyang video, may binabanggit siya ng mga pastorutot, no? Pastoratoy, mga minamahal na mga kapatid. But it's okay. It's okay. Walang problema doon kung ano yung mga sasabihin nila. Pero atin lang pong bigyang linaw, itong mga binabanggit niya, mga minamahal na mga kapatid, na walang mababasa sa Biblia na magbabautismo sa ilog, kundi sa loob ng simbahan, no? Mga minamahal na mga kapatid, bilang isang sakramento. Gusto natin liwanagin, mga minamahal na mga kapatid, kasi may binabanggit siya. Pag sinabi kasing mini na propeta, huwad na propeta yun bula ang propeta. Ang sinasabi niyan, hindi sang-ayon sa banal na kasulatan. Let us examine kung alin ang tama. Sapagkat may mga nagbabautismo din naman ngayon, ang bautismo hindi tamang paraan ng pagbautismo, mga minamahal na mga kapatid. Tingnan natin kung ano ba ang sinasabi ng Biblia. Let us not forget, nung ang ating Panginoong Jesucristo nandito sa lupa, may wika siya, mga kapatid, sa Juan 7:17, para mayroon tayong pundasyon pagdating sa doktrina. Okay? Pagdating sa doktrina o ebanghelyo ito ng ating Panginoon Juan 7:17 ay merong ganitong mababasa tayo, mga minamahal na mga kapatid. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. The term turo dyan, mga kapatid, sa English niya, doctrine ilagay natin sa English. Yung 7:17 ng Juan. Ang sabi ganito if any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. So, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo ay makilala, no, kung sino mga tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makilalaan niya sa doktrina, makilala sa turo, kung ito ba'y galing sa Diyos o nagsasalita lamang mula sa sarili, mga minamahal na mga kapatid. So tingnan natin, itong kapatid na ito ay wala siyang binabanggit, mga minamahal na mga kapatid. Yung kaibigan nating CFD, ay wala siyang binabanggit, mga minamahal na mga kapatid, na talata. Walang binanggit doon At kung ano lang mga sinasabi niya ron, pero kung ating titingnan, mga kapatid, ang sabi sa Biblia, dapat nakabase ang doktrina
kung ito'y galing sa Diyos o sa kuro-kuro lamang, mga kapatid, doktrina. Bakit, mga minamahal na mga kapatid? Meron kasing binabanggit si Apostol Pablo, mga minamahal mga kapatid. Sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, ang mga bersikulo 3 at 4, mga kapatid, ay may binabanggit na ganito, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Sa 4, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. O dito, mga minamahal na mga kapatid, may mga tao na hindi makatiis sa magaling na aral, sa wastong aral, sa tamang aral o doktrina, kundi sa pagkakaroon niya ng katinang tainga at magsisipang bunton sa kanilang sariling guro ayon sa kanilang sariling masasamang pita. So, ang hinahanap nilang guro, mga kapatid, o tagapagturo, yung pong tinatawag nating mga ayon lamang sa gusto nila. Yung bang pag nagtuturo, mga kapatid, kahit wala sa Biblia, basta gusto nila, yun ang kanilang gagawin. No? Pulot dito, pulot doon, mga kapatid. Yan na maging problema. That's why merong inconsistency when it comes to doctrine, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, sabi niya, ay yun ang mga pastor na nagbabautismo, ang tawag doon, mga minamahal na mga kapatid, mga mini na propeta o huwad na propeta. Di ba ang huwad na propeta, mga kapatid, ay nagliligaw sa tao? Nagdadaya sa tao? Ayon po yan sa Mateo 24:11, mga kapatid. Di ba ganun yun? Mga minamahal, ganun yun ang nangyayari. Mini na propeta, sabi nga doon, 24:11, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. So yung pong mga bulaang propeta, ang purpose niyan, ililigaw ang marami, mga kapatid. Of course, ang dalang aral noon, hindi aral ng Diyos. Yung dalang doktrina noon, hindi doktrina ng Diyos. Sapagkat, ang sabi riyan, mga kapatid, yung mga taong hindi makatiis sa magaling na aral, sa tamang aral, halimbawa, ang utos ng Diyos ay ikapitong araw. Ayaw nila nung aral-aral na yon na ikapitong araw na magpapahinga at magkaroon ng pananambahan, sapagkat ang gusto nila ay unang araw. Ang sabi diyan, makakati yung tainga nila. Naghanap sila ng gurong ayon sa kanilang sariling masasamang pita at ihihiwalay sila sa katotohanan. Yung kanilang tainga at ibabaling sa kata. Of course, Sunday is not God's commandment, no? Para mag-kept tayo, mga kapatid. Of course, ito'y part ng katha, mga minamahal na mga kapatid ko. So dito'y pinakikita, kung i-examine natin ang mga Seventh-day Adventist, hindi ganun mga minamahal na mga kapatid. We are purely, mga kapatid, no? And surely following God's commandment, God's doctrines, mga minamahal. That's why, yun ang purpose ng banal na kasulatan. O, di ba, mga minamahal? Kaya ngayong iba, pag nagsisimba, walang Biblia, no? Ito, mga kapatid. Pag nagsisimba, walang Biblia. Mga minamahal. Bakit? Hindi naman talaga sincero. Kaya nga, pag may mga pagsamba sila, kung ano'y sinasabi ng kanilang ministro o ng pari, sunod lang ng sunod dahil hindi naman nalalaman sinasabi ng Biblia. Like for example, bago tayo magpatuloy sa ating tinalakay, nung ako'y umuwi ng Masbate, mga minamahal na mga kapatid, ay meron pong parokya na tinatawag doon, mga minamahal na mga kapatid. Isend ko nga sa iyo ito, Atidan. Ipakita natin. Doon sa parokya, mga minamahal na mga kapatid, isend ko ito para makita mo. Doon sa parokya na yon na kung saan ay dinadaanan ko ngayon, mga kapatid, na yung pari doon ay laging kainuman yung aking tito, no, mga minamahal, ay yung pong tinatawag natin, mga kapatid, na pari doon ay yung ay lasinggero, no? Yung pari doon, at yung parokya na yun, meron dalawang parang tapyas na bato, no? Yung binabanggit sa Biblia, ay ganito ang ating nakikita, mga minamahal, no? Send ko sa iyo, Atidan. Yung 10 utos na nakalagay diyan, mga kapatid, meron akong ipapansin sa inyo. Pakita mo, Atidan, sa screen, no? All right? At para makasiguro na yan nga ay galing doon, ay nagpicture pa ako, mga kapatid, na kasama ako doon. Nagpicture pa ako, ha. Ayan.
So ipakita natin, mga minamahal na mga kapatid, nagpicture pa ako doon para prove ba yun na galing ako doon, parokya ng Liong, no? Mga minamahal na mga kapatid. At yung yung 10 utos nila na nandoon, mga minamahal, nakita na, hindi pa po. Yes, yan. Yang 10 utos nila mga kapatid, sa Bisaya kasi nakalagay dyan eh. Ang sabi dyan, ang napulo kasugo sa Diyos. Ayan. So, meron talagang 10 utos, sa baba pa nga eh. Para sa Diyos, para sa tao. Sa number 3, mga minamahal, sa number 3, alam ko maraming Bisaya rito. Sa number 3, ang sabi dyan, tamda og balaana ang adlaw nga igpapahulay, sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Sa number 3, ang sabi doon, tamda og balaana ang adlaw nga igpapahulay, sumala sa gisugo sa Ginoo nga imong Dios. Unsa may gisugo sa Ginoo? Ano yung inutos ng Dios, mga minamahal? Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Pero, nung dumaan kami ng Sunday doon, Sunday ang kanilang pagsamba at pangingilin, mga kapatid. Pero nasa harap ng kanilang parokya o malaking simbahan, yung pong nakalagay doon, mga kapatid. So, ibig sabihin, hindi nila sinusunod yung magaling na aral. Gumagawa sila ng sariling katha, mga kapatid, na hindi utos ng Biblia. Bakit natin nabanggit ito, mga kapatid? Dahil sila tumitira pero hindi biblical, mga kapatid. Tayo, hindi naman tayo tumitira, kundi pinapakita natin kung alin ang tama, kung alin ang mali. Anong kaibahan ng doktrina ng Diyos at ng doktrina ng tao, mga kapatid? Ngayon, doon sa binabanggit nila, mga kapatid ko, na mali yung bautismo sa ilog. Mamaya, alamin natin kung talagang mali ang bautismo sa ilog. Mali ang bautismo sa labas ng simbahan. Anya, alin ang mali, mga kapatid? Yung sila'y nagbabautismo, ang binabautismo ay bata na walang malay. Pangalawa, yung paraan ng bautismo ay mali. Mali eh. Paraan ng bautismo ay buhos sa ulo lang. Kunting buhos sa ulo. Minsan ay pisik-pisik pa, mga kapatid. Mamaya, lalabas natin yung mga reference na libro nila, mga minamahal. Ngayon, ano ba talaga yung Greek word noong bautismo at ano ang kahulugan noon, mga kapatid? No? Pwede ba bang mapalabas natin na ipalabas mo ba yon? Basahin ko, mga kapatid. The term baptism comes from the Greek word baptizo. Okay? Yung salitang bautismo galing sa Greek word na baptizo. Okay? Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, is to immerse, ilubog, to cleanse by dipping or submerging. Ayan, no? Kita ninyo, mga minamahal? To cleanse by dipping or submerging, or to wash. Ayan, hugasan, mga minamahal na mga kapatid. So yung bautismo, mga minamahal na mga kapatid, galing pala sa salitang Grego na baptizo, ibig sabihin ilubog. Mga kapatid, ilublob. Hugasan, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, dahil nalaman na natin yung paraan, yung tamang paraan ng bautismo, ilublob, mga minamahal na mga kapatid. Doon sa Biblia o dito sa banal na kasulatan, mga minamahal na mga kapatid, ating alamin, meron bang nagbautismo sa ilog? Parang wala nga akong nabasa na may binautismuhang bata na maliit eh. Wala akong nabasa sa Bible na may binautismuhang bata na maliit. Kayo ba, mga minamahal? Matagal na kayo sa paglilingkod at sa pananampalataya. Mayroon bang bata na binautismuhan yung bago pa lang panganak, wala pang 1 year old at binautismuhan na, mga minamahal na mga kapatid? Sa Biblia, wala. At yung bang bautismo na pouring, no, yung binubuhusan ng konti ang ulo, yun ba ang tama, mga kapatid? Magbasa tayo ng mga talata sa Biblia. Halimbawa, mga minamahal, dito sa Mateo, no? Aklat ng Mateo, Kapitulo 3, mga kapatid, ang bersikulo ay 6. Ayan. Ito yung panahon na kung saan si Juan Bautista ay nangaral at nagbautismo, no? Mga minamahal na mga kapatid. Basahin natin dito po sa Mateo Kapitulo 3,
Ang bersikulo ay 5 at 6. Simulan natin sa 5. Sabi diyan, nang magkagayoy, nilabas siya ng Jerusalem at ng buong Judea at ng buong lupain sa palibot ng Jordan. At sila'y kanyang binabautismuhan sa ilog ng Jordan na ipinahahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Ayan. Dito mga kapatid, sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 5 at 6, ito yung panahon na kung saan si Apostol Juan Bautista si Juan Bautista ay nangagbautismo, mga kapatid. At nagbautismo siya hindi sa loob ng simbahan. Although hindi naman tayo tutol na pwedeng magbautismo sa loob ng simbahan. Dahil mayroon tayo mga baptistry inside the church eh. Meron. Kaya lamang yung bautismo natin sa loob ng simbahan, inilulubog. Okay? Hindi yung nilalagyan ng konting tubig ang baso at ilagay sa ulo, mga kapatid. Walang ganon. Kundi, inilulubog ang buong katawan. Ngayon, ang tinututulan natin, yung sasabihin nilang masama, walang kwenta, drama-drama lang yung pagbautismo sa ilog, mga kapatid, o sa dagat ba, mga minamahal na mga kapatid. Dito si Juan Bautista nagbautismo. Even si Jesus Christ, mga minamahal na mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, ay nabautismuhan din. Kaya nga yung salitang bautismo, galing sa salitang Grego na baptizo na ilubog. Kung ito sana ay wisik-wisik lang or buhusan lang, dapat sana'y nagsabi dito na sila'y kanyang binuhusan sa ilog ng Jordan. Ang nakalagay binautismuhan. Kaya nga si Juan tinawag na bautista dahil nagbabautismo. Dahil kung si Juan ay hindi nagbabautismo kundi nagbubuhos, dapat ang tawag sa kanya si Juan Buhos. Juan Buhos. O di kaya kung ang bautismong ginagamit ni Juan ay wisik-wisik, dapat Juan wisik-wisik. Hindi rin Juan Buhos. Ang tawag Juan Bautista because si Juan Bautista nagbabautismo sa tamang paraan ng bautismo. Tinatawag itong immersion, mga minamahal na mga kapatid. And then, nagbautismo si Juan Bautista sa ilog Jordan. O nakita niyo yung Mateo 3:6, mga kapatid? Ito pa, para malaman natin, maging ang ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal na mga kapatid, nabautismuhan din. Okay? Nabautismuhan din. Simulan natin sa 13 hanggang 16, atidan. Ganun pa rin Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 16. Ito nakalagay, mga kapatid. Nang magkagayoy, naparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. Saan lumapit? Doon po kay Juan para magpabautismo siya sa ilog Jordan. Verse 14. Ang sabi diyan, datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparirito sa akin. Verse 15. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. Nang magkagayoy, pinayagan niya siya. And verse 16, ang sabi diyan napakaliwanag, at nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya, mga minamahal na mga kapatid. Dito, maliwanag na pinakikita, mga minamahal na mga kapatid, at pinagpahayag ng banal na kasulatan na even our Lord Jesus Christ ay nabautismuhan ng tamang paraan ng bautismo, ang immersion, mga kapatid. Ang kagandahan pa doon ay nasa ilog Jordan sila. At pagkatapos pa nga dyan, mga kapatid, dyan sa verse 15, mga minamahal na mga kapatid, yun ay pagganapan niya sa buong katwiran. At makita natin, mga minamahal, sila'y umahon sa tubig. Mga kapatid, umahon. So talagang lumusong sila sa ilog Jordan. Okay? Lumusong sila dahil umahon eh. Kung ang bautismong ginamit ni Juan kay Jesus Christ ay bautismo ng buhos,
nagdakot na lang sana si Apostol Juan sa kanyang kamay o sa isang tabo at binuhusan ng ulo ni Jesus Christ. Hindi. Lumusong sila, mga kapatid, o di kaya kumuha lang. Winisikwisikan, o binautismuhan kita, Panginoong Jesus. Mga minamahal na mga kapatid, diyan natin nakita yung kaibahan ng aral ng tama at mali, mga kapatid. Okay? Yung aral na tama at mali, yan nakita natin yung kaibahan. Ngayon, mga minamahal, sa kanila pong pasyong mahal, ang pahina ay 37 hanggang 38, ay meron pong pagsuporta. Yung kanilang pasyong mahal dito sa Mateo 3, 13 hanggang 17. Pakilagay nga sa screen natin Dan, yung kanilang pasyong mahal upang atin pong maipahayag. Sabi diyan, okay, yung pasyong mahal, pahina 37 hanggang 38, ay maliit lang po yan, pero okay lang, pakita natin natin. Sabi diyan, si Jesus nga'y nakita, ngunit hindi nakilala ni Juan ang pinsan niya. Yan. Sa loob ay pinagsiyan na pagwari kapag daka, lalo na nang mapakinggan niya ang wikang binitawan, ako'y binyagan mo, Juan. No? Sabi diyan, ako'y binyagan mo, Juan. Dito nagpasyang tunay ang katuto niya at pinsan, natilihan at nang lumo, yaong marangal na santo, anya ay ano ito? Pabibinyag ang puon ko sa isang hamak na tao. Sumagot nitong berbo, Juan, ako ay sundin mo nitong hingi ko sa iyo, at nang tularang totoo ako ng lahat ng tao. Di na tumugon si Juan dito sa kanyang pinsan. Lumusong silang nagsabay doon sa ilog ng Jordan. Si Jesus ay bininyagan, at nang umahon sa pampang ang langit agad nabuksan, at ang espiritong tunay na naog na pumatnubay kay Jesus na poong mahal, mga kapatid ko. Ayan. Dito, mga minamahal na mga kapatid, no? Dito nakikita natin yung pong kanilang pasyong mahal ay ikwinento yung pong nakasulat sa Mateo 3. At yung pagkwento, mga kapatid, ay maliwanag na sinabi doon, ako'y binyagan mo, Juan. And then, ang sabi ni Juan, sabi ni Jesus sa kay Juan, Juan, ako ay sundin mo, Juan, ako ay sundin mo nitong hingi ko sa iyo, upang tularang totoo ako ng lahat ng tao. Huwag mo na ipakita sa screen natin. No? Binasa na, niliwanag lang natin. So diyan ipinakita, mga kapatid, ang sabi diyan, upang tularang totoo ako ng lahat ng tao. Ang problema, yung pong pasyong mahal, nasa ba yung pasyong mahal? Ito, pakita natin. Ito, mga kapatid, pasyong mahal. Yung pasyong mahal na binabasa nila tuwing April ba o March, no? Binabasa nila tuwing April, mga kapatid, hindi sinusunod. Ang nakalagay, upang tularan totoo ako ng lahat ng tao. Ang problema, sila yung sumulat nito, hindi tumulad. Nagbautismo sila. Of course, tama, nagbautismo. Pero maling paraan ng bautismo. Si Jesus Christ umahon sa tubig. Nilublob. Dahil ang ginamit, bautismo. Bautismo to immerse, ilubog, mga minamahal na mga kapatid. Kaya dito, makikita natin, may sinabi pa nga, lumusong silang nagsabay. Lumusong? Ba't lulusong pa nasabay? Pwede namang sabihin ni Juan na, Panginoon, hintayin mo ako dito sa may pampang, hintayin mo ako dito sa may baybay, kukuha ako ng tubig. Hindi. Lumusong silang sabay sa ilog ng Jordan. And then, mga minamahal na mga kapatid, ang sabi diyan, mga kapatid ko, si Jesus ay bininyagan. At nang umahon sa pangpang, ayan, diyan natin makita. At nang umahon sa pangpang, mga minamahal na mga kapatid, ano nangyari? Ang langit agad nabuksan, mga minamahal na mga kapatid. So diyan, sa kanila pong pasyong mahal ay maliwanag na sinasabi at ipinaliwanag. May bautismong ginanap at si Jesus Christ mismo na bautismuhan, mga minamahal na mga kapatid, sa Ilog Jordan. Marami na. So, mali yung claim o yung sabi noong isang faith defender na drama-drama lang yung pagbautismo ng mga pastor sa ilog dahil dapat anya sa loob ng simbahan. Mga kapatid, kahit saan ka bautismuhan, basta tamang paraan ng pagbautismo, okay lang yun. Sa dagat,
okay. Sa ilog, okay din. Sa swimming pool, okay. Kahit sa drum, basta mailubog ka. Pero kung hugas-hugasan lang o basain lang yung ulo mo, mga minamahal na mga kapatid, hindi yung bautismo. Buhos yun, mga kapatid. Okay? Ito pa. Marcos Kapitulo 1, versikulo 5. O ito. Sabi dyan, mga kapatid, Marcos Kapitulo 1, versikulo 5, ang liwanag ng pagkasabi dyan, pareho lang ito nung una, pero binabanggit, nakita lang natin, maraming record sa Biblia na nagbautismo sa ilog. Ayan, at nilalabas siya ng buong lupain ng Hudiya. Ito'y si Juan Bautista pa rin. At nilang lahat ng mga taga-Jerusalem. At sila'y binabautismuhan niya sa ilog ng Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. O dito mga kapatid, makita natin binautismuhan pa rin sa ilog. Wag nilang sabihin na walang binautismuhan. O I still remember, mga kapatid, the story of the eunuch and Philip. Basahin natin mga kapatid. Dito sa Gawa Kapitulo 8, versikulo 36 hanggang 39 ay merong magandang pagkasabi diyan. Di ba yung eunuch ko mga kapatid ay nagbabasa ng sulat ni Propeta Isaias at sa kanyang pagbabasa hindi naintindihan, pinadala ng Panginoon si Apostol Felipe. At doon mga kapatid ay makita natin ang sabi diyan, at sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong nasaan ba yung banda? May tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismuhan? O kita nyo mga minamahal na mga kapatid. Diyan sa verse 37. At sinabi ni Felipe, kung nanampalataya ka na ang buong puso ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Verse 38, ang sabi diyan, at ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig. Si Felipe at ang bating at kanyang binautismuhan siya. And verse 39, at nang magsiahon sila sa tubig, ay inagaw si Felipe ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng bating sapagkat ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad na natutuwa. Mga minamahal na mga kapatid, dito, isang istorya ng bating at ni Felipe na isang apostol. Noong tinanggap niya ang Panginoong Hesus at sumampalataya na si Jesucristo ang anak ng Diyos, ay pinag-utos ng bating na itigil yung karo na kadalas sinasakyan at siya'y magpapabautismo. Ano anyang nakahadlang sa akin? May tubig, bautismuhan mo ako. Hindi naman sinabi ng bating, meron ditong isang dakot, buhusan mo ako. Wala bautismuhan. Ano nangyari? Pagdating sa verse 38, yung binasa natin kanina, sila'y kapwa lumusong sa tubig. Bakit lumusong silang dalawa? Kung bubuhusan lang naman yung kunti yung ulo May nakita akong bautismo kahit yung pare nilang debater, mga kapatid, nagbautismo yun. Hindi naman binasa buong katawan, hindi nilublob mga kapatid. Sa Biblia, lumusong sa tubig at kanyang binautismuhan. At pagdating sa verse 39, mga kapatid, ang sabi diyan, at nang magsiahon sila sa tubig, umahon lumusong, mga kapatid. Ngayon, umahon, mga kapatid. Ibig sabihin lamang, mga minamahal, maraming binautismuhan sa labas. Wala namang problema yon. Kung magbautismo sa loob, okay lang din mga kapatid. Bakit? Sa loob ng simbahan, okay lang din. Basta, tamang proseso at tamang paraan ng pagbabautismo, mga minamahal. Dapat tamang paraan. Bakit? Kasi kahit saan ka magbautismo, kung ang bautismo mo ay maling paraan ng bautismo, yun ang walang saysay. Okay? Yun ang walang saysay. Bakit? Hindi yun ang nakasulat sa banal na kasulatan, mga minamahal na mga kapatid. Ito pa, bago tayo magbasa ng kanilang mga libro, mga kapatid. Dito sa Juan Kapitulo 3, versikulo 22 at 23 ay mayroong maliwanag na binabanggit. Sabi diyan,
Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kanyang mga alagad sa lupain ng Judea. At doon siya tumira na kasama nila at bumabautismo. O kita mo ha, baptiso yan mga kapatid. Verse 23. At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagkat dooy maraming tubig at sila'y nagsiparoon at nangabautismuhan. Kita niyo mga minamahal na mga kapatid. Nagbabautismo sila pag maraming tubig, mga minamahal na mga kapatid. Nagbabautismo sila pag maraming tubig. Wala akong nakita nagbabautismo sila na isang container lang at kundi kaya ay isang 1.5 at kasya yung 10 tao. Kami na mahal. Walang ganun mga kapatid. Ngayon, dito tayo sa kanilang libro. Ayon sa Faith of Our Fathers by James Cardinal Gibbons, ito po ay bishop, no, mga kapatid, sa Baltimore. Page 278. Meron anyang tatlong modes of baptism, ang sabi niya. Sabi diyan, the Baptists err in asserting that baptism by immersion is the only valid mode. Kita nyo ha. Baptism may be valid administered in either of three ways. Ang sabi nila, by immersion, or by plunging the candidate into the water, by confusion or by pouring the water, and by aspersion or sprinkling. Ayon sa kanila, mayroon daw tatlong mode sa baptism. Yun anyang immersion o ilubog ang candidate o yung isang tao sa tubig, o yung buhusan lang, at yung wisik-wisikan lang. Mga kapatid. Yung sinabi nilang tatlong mode of baptism, hindi yan turo ng banal na kasulatan. Ang turo ng banal na kasulatan, yung pong first mode. Yun yung turo, yung immersion, mga kapatid. Kaya nga, baptism comes from the Greek word baptizo. It means to immerse. Kaya nga, immersion, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, sila kasi, bakit mayroon silang pagbubuhos o mayroon silang wisik siguro, buhos kasi madalas nakikita ko, ay may sinabi dito mga kapatid, sa Faith of Our Fathers, ganun pa rin ang page. Sa baba lang, ang sabi nila, mga kapatid, by James Cardinal Gibbons pa rin, page 278, ang sabi diyan, for several centuries, sa maraming daang taon, after the establishment of Christianity, pagkatapos na maitatag ang Kristyanismo, baptism was usually confirmed by immersion. Kita nyo dyan mga kapatid. Yung bautismo niya ginagawa sa pamamagitan ng paglulubog. But since the 12th century, the practice of baptizing by infusion or yung paglulubog has prevailed in the Catholic Church, mga minamahal na mga kapatid, no? And then, as this manner is attended with less inconvenience than baptism by immersion, ito daw ay mas madaling gawin kontra sa yung immersion na yon, mga minamahal na mga kapatid. At ang sabi nila, as our Lord now here prescribes in a special form of administering the sacrament, the Church exercises her discretion in adopting the most convenient mode according to the circumstances of time and place, mga minamahal na mga kapatid. Yun ang binabanggit niya. Basahin natin sa Tagalog o Tagalogin natin. Ang sabi nila, sa maraming daang taon matapos ang pagtatag ng Kristyanismo, ang bautismo'y karaniwang iginagawad sa pamamagitan ng paglubog. Ngunit simula ng ika-12, 12th century o siglo, ang isinasagawang pagbautismo ng pagbubuhos ay namayani sa Iglesia Katolika. Okay? At ang ganitong kaparaanan niya ay mas maalwan kaysa bautismo ng paglulubog. Ang problema mga kapatid, sabi nila, ginagawa ng Iglesia Katolika o ng Church ang kanyang kalayaang pagpapasya sa paggalingan ng pinakamaalwang paraan sang-ayon sa mga kalagayan o sinasabi diyan mga kapatid, panahon at lugar. So ginagawaan niya yung pasya ng church mga kapatid, depende sa lugar at panahon, no? Ang nagpasya pala, simbahan, hindi salita ng Diyos, hindi Biblia. Mas mataas ba ang tao kaysa salita ng Diyos, mga kapatid?
Yun ang malaking problema. Tapos, meron daw silang patunay, mga minamahal na mga kapatid. Ito patunay nila, sabi nila. To prove that baptism by infusion, mga kapatid, or sprinkling, mga minamahal, no, is as legitimate o legitimate as by immersion. No, pag sinabi legitimate ay parang mas kasing valid, kasing tama, kasing totoo, mga kapatid. Sa paglulubog, ang sabi nila, mga minamahal na mga kapatid, it is only necessary to observe that though immersion was the more common practice in the primitive church, o the common practice, yun talaga ang unang practice, mga kapatid, doon sa primitive o sa mga naunang iglesia, the sacrament was frequently administered even then by infusion and aspersion. Doon natin makita, mga minamahal, ulit-ulit nila na kaya nilang maggawa, mga kapatid, pero wala naman sa Biblia. At ang sabi nila ay meron din daw ganong sakramento. Kaya ginamit nila, mga kapatid, na ang sabi nila, after St. Peter's first discourse, 3,000 persons were baptized. Ang sabi nila, mga minamahal na mga kapatid, ano naman ngayon kung 3,000 person were baptized? Sila ba'y nabautismuhan sa magitan ng infusion or aspersion? No! Never, mga kapatid. Sabihin nila, ang palusot kasi nila sa kanilang faith of our fathers, mga minamahal na mga kapatid, dahil anya sa sobrang dami, ay hindi na inilulubog, kundi binuhusan na lang o winisikan. Mali! Ang Seventh-day Adventist, mga kapatid, ay ang mga pagbabautismo ay we baptize, o yung nagbabautismo ang Seventh-day Adventist, thousands of individuals. Pero, hindi binabautismuhan sa magitan ng pisik o wisik-wisik at lubog. Dahil hindi bautismo ang tawag dyan, wisik-wisik at lubog eh. Buhos, mga kapatid, I mean. Dahil ang bautismo, yung tama, yun yung paglulubog, mga minamahal na mga kapatid. To immerse, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, sa Gawa 2:41, Gawa 2:41, mayroon dalawang version dyan. Sabi dyan, yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa, mga kapatid. Kung ang ginamit dyan ay aspersion or infusion, mga kapatid, dapat sana, ang nakalagay sa talata sana, yaong mga nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabuhusan, o di kaya'y nangawisikan. Hindi, ang nasabi dyan, nangabautismuhan, mga minamahal na mga kapatid. Ayon sa ang salita ng Diyos na version. Sabi dyan, no? Marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. O kita nyo, ha? Nang araw na iyon, mga 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya, mga minamahal na mga kapatid. Sabi dyan sa talata na yan at sa salin na yan, marami ang naniwala sa mensahe at nagpabautismo agad sila. Kung ang mode na ginagamit sa baptism dyan ay wisik or buhos, dapat ang isinilagay na salin dyan at nagpabuhos agad sila. Hindi. O di kaya ay at nagpawisik-wisik ka agad sila. Hindi, mga kapatid. Dapat malaman natin, mga kapatid, no? Malaman natin ang tamang kahulugan ng salita ng Diyos. Gaya nitong bautismo, mga kapatid. Lubog, hindi wisik, mga kapatid. Katunayan yan, umamin din naman sila na ang binyag talaga ay lubog, mga kapatid. Umamin talaga sila. O basahin natin ang Katesismo ng Iglesia Katolika o Roman Catholic Archdiocese of Manila, ang pangalan ng sakramentong ito. Sabi nila, mga kapatid, sa 124, ang sakramentong ito ay tinatawag na binyag dahil sa rito sentral na ginagawa kung iginagawad, magbinyag, baptisen sa Grego. O, dapat nga baptizo yan eh. Ay ilubog. Yung palang binyag, ang kahulugan sa Grego, ilubog. Tama. Ang problema, hindi sinusunod. Ipasok sa ilalim ng tubig. Uy, alam pala nila yung kahulugan ng bautismo. Yung ilubog, ibig sabihin, ipasok sa ilalim ng tubig, mga kapatid. Ang immersion sa tubig
ay sumasagisag sa paglibing sa katekumeno o katekumeno, yes, sa kamatayan ni Kristo, na mula rito ay muling nabuhay o nabubuhay na kasama niya. O nag-quote pa ng verse, Romans chapter 6, Colossians chapter 2, at tinawag itong bagong kinapal, no? Bagong tao, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 5 verse 12 and chapter 6 verse 15 ng Galatians. Dito makikita, mga minamahal na mga kapatid, umamin pala sila na yung pagbautismo, yung tamang paraan ng bautismo ay paglulubog, mga minamahal na mga kapatid. Ito pa, sa 1 to 15, ibaba natin ang tinag. Sabi dito, mga kapatid, ang sakraminto ay tinatawag ding pagligo ng muling pagsilang ng Espiritu Santo, sapagkat ipinahihiwatig at isinasagawa ang pagsilang sa paraan ng tubig at Espiritu Santo na kung wala ito ay walang makakapasok sa kaharian ng Diyos. O, kita nyo, mga kapatid? Wala talaga makakapasok. Maling-mali yung ginagamit nila, mga kapatid, o yung practice nila ng bautismo. Ay bakit mali? Maliwanag naman, mga minamahal, no? Maliwanag naman na yung bautismo nila ay aspersion or infusion, o yung pagbuhos o wisik-wisik. Pero umamin naman sila, ang tamang paraan ng bautismo, ilubog. Ang kahulugan ng bautismo, ilubog. Bakit ba naman hindi yan ang pinapraktis ninyo, mga minamahal? Bakit hindi yan ang inyong ginagawa, mga minamahal na mga kapatid? Yan ang malaking problema. Nagdala yan ng confusion sa tao. Nagdala yan, mga minamahal na mga kapatid, ng kalituhan. Buti na lang, meron tayong banal na kasulatan na sandigan at sandalan ng katotohanan, mga minamahal na mga kapatid. Mayroon tayong banal na kasulatan, no? Biblia, banal na kasulatan na sandigan ng katotohanan at basihan, mga minamahal na mga kapatid ko. Ito pa, sabi sa kanilang Catechism of the Catholic Church, mga kapatid, sa COOC 646, sabi nila, the rise in Christ presence was experienced perhaps most clearly in the sacramental worship of the Christian community. First, sabi niya, in baptism, you were not only buried with Him, but also raised to new life with Him, because you believe in the power of God who raised Him from the dead. Dito, mga minamahal na mga kapatid, hindi lamang daw inililibing, kundi binubuhay pa, ibinabangon pa sa bagong buhay. So naniniwala pala sila na yung baptism ay sumisimbolo ng paglibing ng kasalanan, at kaya tama yung paglulubog, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ang sabi nila sa COCC 239, ito sabi nila, let us be buried with Christ by baptism to rise with Him. Let us go down with Him to be raised with Him, and let us rise with Him to be glorified with Him, mga kapatid. Aba, napakaliwanag. Dapat mailibing tayong kasama ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo para tayo mabuhay kasama niya. Let us go down with Him, ang sabi. Let us be buried. Ang problema, walang Katolikong, lalo na ito sa Pilipinas, na nagbabautismo ng paglulubog. Kaya tama ang kanilang katekismo, mali ang kanilang practice. Dito pa, 2813 ng Catechism of the Catholic Church. Sabi dyan, in the waters of baptism, we have been washed, sanctified, justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God. Kita nyo, mga minamahal, sa tubig ng bautismo o bautismo sa tubig, tayo'y nahugasan. Paano nahugasan kung ulo lang ang nabasa? Sige nga, mag-isip kayo, mga minamahal na mga kapatid. Paano nahugasan kung ulo lang yung nabasa, mga minamahal na mga kapatid? Is there something wrong? Yes. Paano nahugasan yun, mga kapatid? Baka di na tayo magsalita ng panunotya. Pero ito'y maliwanag, mga kapatid. Halimbawa, sa bagay, hindi naman sila nagbabautismo, mga kapatid, ng mga malalaki, no?
karamihan, o siguro kung nagbabautismo sila ng malalaki, ay ganun pa rin, mali. Sa bata, nagbabautismo din sila. Ano ang purpose ng baptism? Ang sabi sa ating binasa kayo na mga kapatid, para hugasan, para ilibing kasama ni Kristo, mga kapatid, no? Para magbagong buhay. Pero 'di ba, ang mga dapat bautismuhan, 'di ba dapat naturuan? 'Di ba sabi ni Jesus Christ, mga minamahal, mangaral, 'di ba? Basahin natin natin. Marcos Kapitulo 16, versikulo 15 at 16. Merong binanggit diyan na napakaganda. Mark chapter 16, verses 15 to 16. No? Bumaba na yung buhok, kailangan ng pagupitan. At sinabi niya sa kanila, sabi ni Kristo, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. So mayroong pangangaral, mayroong pagtuturo, may preaching. Verse 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan, mga kapatid. Dito ay pinakikita, mga minamahal. May pangangaral na gagawin. Ang sumampalataya, ang maniniwala, ang tumanggap, dapat bautismuhan, mga kapatid. Ang problema, paano maniwala yung bata? Hindi nga marunong magkuha ng gatas niya kasi maliit pa. Nagkuha lang. Mga kapatid. Yun ang malaking problema, mga minamahal na mga kapatid. Bakit? Sapagkat hindi ayon sa Biblia yung practice nila. Ito, ayon sa Catechism for Filipino Catholics, ayan, sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, mga kapatid, 412, no, malapit na tayong matapos kasi alas 6 na. Sabi nila, mga minamahal, why do we baptize innocent babies? Ayan, inamin din nila, no? Bakit anya nagbabautismo ng mga inosenteng bata? Infant baptism is not to take away any personal sins. The baby obviously cannot have committed sin. Rather, baptism is to grace the child with the gift of the Holy Spirit within the Christian community of parents, sponsors, and neighbors to effectively symbolize the Christian atmosphere needed for growing up as a disciple of Christ in faith, hope, and love, mga minamahal na mga kapatid. Bakit ka nagbabautismo? Hindi pala yan to take away interpersonal sins. Because ang sabi nila, obviously, baby cannot have committed sin. Tama. Di ba ang purpose ng baptism is to bury your old ways? Paglubog sa kasalanan, inilibing na kasama ni Kristo para mabuhay na new life na. New creature, mga kapatid. And the problem is, mga minamahal, the problem is, nagbautismo sila. Walang ganun sa Biblia, mga kapatid. Okay? Kaya nga, yung bautismo na ginagawa, dapat paglubog. Ulitin natin, no? Bago tayo magtapos. Ang bautismo dapat tama, paglubog. Kahit saan ka bautismuhan, ilog man, dagat, swimming pool, baptistry, it's okay. Ang mahalaga, tama ang paraan ng pagbautismo, mga kapatid. Sumusunod sa yapak ni Kristo. Sapagkat ang tunay na tagasunod ni Kristo, sumusunod sa yapak niya. Pangalawa, mga kapatid, sumusunod sa doktrina niya. Pangatlo, mga minamahal na mga kapatid ko, para masunod ang buong katwiran. Ayon po sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 21, ganito ang ating mababasa. Sabi diyan, sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Mga minamahal na mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, iniwanan ng halimbawa ng Panginoong Jesucristo para sumunod sa yapak niya, hindi bumalikwas, mga kapatid. No? Hindi yung hindi ka dadaan sa daanan ng ating Panginoon o sa kanyang ways, maliligaw ka, mapapahamak ka, mga minamahal na mga kapatid. Sa Biblia, meron lamang 2 daan. Masikip o makipot na pintuan o daan at malawak. Doon tayo sa makipot. Doon tayo sa tamang doktrina. Sapagkat ang sabi ni Kristo, if any man will do His will,
he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether speak of myself, mga kapatid ko. So, kung hindi pa nakapagawa ng kasalanan, huwag mong bautismuhan. Dahil yan ay bata, wala pang alam. At yung bautismo, ulitin natin, ng banat nila na mali daw yun. Tama ang bautismo. At huwag niyong tawaging bautismo yung pisik-pisik o yung wisik-wisik at yung buhos, hindi bautismo yon, mga kapatid. The proper way of baptism, even in their books, immersion. Baptism comes from the Greek word baptizo, ilubog, mga kapatid. Ulitin natin kahit saan, dagat man, swimming pool, ilog, baptistry. Kahit sa loob ng simbahan, basta may baptistry, basta ilubog, iyon ang tamang paraan ng bautismo, mga minamahal. I hope and pray na nakinabang kayo sa ating paglilingkod sa loob ng isang oras, mga minamahal na mga kapatid. And kindly share this video to your loved ones, especially doon sa may mga Catholic families, mga kapatid, na hindi nakaalam ng katotohanan